Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan. Paano mo alam? Magmumukbang, ayun, gumagalaw yung way. I see. Magmumukbang tayo dito ngayon sa Baguio. At ang maganda pala dito sa picnic ground, ano na siya, open to public na, wala na. Dati kasi itong upuan na to, may singil to eh. Ngayon wala na. So bumili kami sa SM ng food. Maganda kasi mag-picnic dito sa, book it next vlog namin. Doon kami yung may mga upuan na sa grass tayo para medyo exciting. Yes, sir. So, umorder siya ng, hirap-hirap kami yung mamili ng pagkain. Wala to sa Manila. Ayan, wala to sa Manila. Usapang iPhone na lang tayo bang kumakain. Ano na lang. So very rare to sa Manila. So, ngayon lang kami makakatikim. Umusirain pala yung So, ngayon lang kami makakatikim ng green. Oo. So, very rare siya sa Manila. Ayan, meron tayong Greenwich. And syempre, Claygo dito ha. Bawal po magkalat. So, meron kaming bread talk. Ano to, set to sa Greenwich. 599. So, chicken lasagna with drinks. And ito mga ka-J-Vlog. Ito yung sikat before sa Baguio rin. Part. Ito, tea house, cake. So, dati nung bata ako, nung high school ako, parati namin ito binibili ng nanay ko. I think nasa 99 lang to dati or 100. Pero ngayon is almost 300 pesos, no? No? 289? 289. So, grabe ang Something inflation. Pero, grabe. Maganda naman yung presentation nila at iba't iba na yung flavors. I don't know kung ito pa rin yung same flavor, pero sa tea house yan. Ayan. So, tea house, cake. Ito yung sa specialty ng Baguio. At mag-vlog din kami sa Good Taste din. Kasama namin sila Mother Earth. Mother Dear. Nabaligtad kasi yung pizza, kaya titignan natin kung ano yung itsura ngayon. Wow, buhay pa rin siya. Wala akong kanin. Ang ganda nung yung binigay pa nilang part, yung pangit. Kain. Kada dito sobrang peaceful. Rinig yung bird. Do you need fork? Hindi na. Habang nagmumukbang, syempre, usapang tayo? iPhone. No. So, yun nga. Kung naghanap kayo ng iPhone, yun din talaga na-recommend natin sa Green News, diba? CMB Gadget. Bigay ko rin sa inyo yung top 5 na mabentang iPhone sa Green News. Based sa observation ko. Nung January 2025. Top 1 is iPhone 13. Pero yun yung pinakamabenta pala nila December and January, iPhone 13 talaga. Tapos, nakakatuwa dun. Always sold out. Ngayon marami na silang stock ngayon sa Green Hills. Huwag kayo mag-alala. So, iPhone 13 is top 1. Unang-unang kinukonsider kasi ng consumer dyan. Yung cinematic mode. Yun yung kinukonsider nila. Tsaka sa 13 na kasi lumabas yung pinaka-trending na color, which is yung pink. Diba? Kasi sa 12, ang alam ko, Lavender eh. So, yung pink kasi matagal nang inaabangan yan ng mga tao. So, simula nung naglabas si iPhone ng pink na laging sold out. Pero I think sa 14 walang pink. Parang wala nga. Wala. Sa 14, blue. Sa 14 kasi matitingkad na yung kulay niya compare sa 13, lalo na yung red tsaka yung yellow. Sobrang tingkad. Yun naman yun yung pinalit nila sa pink, yung yellow. Yellow, parang bumblebee. And wala ring lavender sa... wala naman talagang lavender sa 13 din eh. White, pink, blue, red, black. Yung black. Yun lang. Yeah, 5. So 14 pala, inalis nila yung pink. Ginawa nilang yellow. Yun, top 1. iPhone 13. Ang presyo niya lang sa Green Hills is na lang 128, 21,000. 21,500. For the iPhone 13, 128 gigabytes. 21 na lang ba? 21,000 na lang. Yung presyo na yun, meron ng case yun, tsaka meron ng charger yun. May gift box pang kasama yun. No. Tsaka, yun nga, pag bibili kayo dun sa Green Hills, syempre, doon tayo re-recommend natin sa legit nating tindahan, di ba? Ang CMB Gadgets. By Kangel. Ay, mali. Baliktad pala. Stall XA07. Maraming uwak dito. So, yun yung top 1 namin. Na napansin ko mabenta sa Green Hills is iPhone
Uy, wow. Hindi kaya nila tayo susugutin? Hindi. Ang daming crow. Wow. Lab, hindi nila tayo susugudin? Hindi. Ayun, nasa likod mo. Ayun, may crow. Lab, baka kakagatin nila tayo. Tingnan niyo yung crow. Uy, Lab, nangangagat yan. Hindi. Ay, saan yung crow? Nanonood. Ayun, may crow. Hindi nanonood? Hindi. Ba't yung mga napapanood ko nanonood? So again, for the 256 na iPhone 13, naglalaro yan sa sa 24,000 pesos yung iPhone 13 na 256 gigabytes. So, ang ganda ng binigay nilang part ng chicken. Oh, puro buto. Puro buto? Ano ba yan? Lab, nakatingin sila dito. Huwag mo kasing tignan. Lalaki pala ng uwak, no? No. Shoo. Ang haba nung muso nila, grabe. Parang kamag-anak ko ata yan eh. Ayun ha. Top 2 naman natin for me is iPhone 13 Pro. Tapos bigla nilang tinangay yung pizza. Tapos tinangay yung pizza, no? 13 Pro. Top 2 ko. Ay, nagbagsak din ng price niyan. Ang 128 niya sa CMB Gadgets, sa 27.5 na lang. Meron na kayong gift box doon. And less na yung cashback doon, bawas na. Sobrang mura na siya. 256 sa 20, parang 28 to 29,000 pesos. Ano ang top 3? Wait lang, top 2 muna tayo. Top 2 pa lang ba? Sa iPhone 13 Pro kasi, maganda na siyang i-consider din. Kunyari, kung meron naman kayong budget, gusto nyo ng Pro Series na 13. Ayun nga, 13 Pro is the best option instead sa 13. Unang-una, meron tayong additional camera. 120Hz screen refresh rate. Ang iPhone 13 Pro at Pro Max, first ever iPhone to have 120Hz screen refresh rate. Marami rin naman changes sa 13 Pro compare sa iPhone 12 Pro. Diba? 120Hz, smaller notch. Of course, faster chipset. So, top 3 na napansin ko na ang benta sa GH is iPhone 13 Pro Max. Diba? Sunod dyan, 13 series. 13 Pro Max kasi bumagsak na rin yung price. Ano na siya? For 128, 30,500. 256 around 32. 32 ata 32, 33. Mga ganun ng range. So, sobrang mura na rin ng iPhone 13 Pro Max. Yan rin yung top of the line sa 13 series. Siyempre, kaya siya rin isang mabenta rin. Again, yung chipset naman is same din naman. Apple A15. May wak. Sabi Ma-agree din yung mga uwak. Ayan nga, Apple A15. 6.7 inches, Super Retina XDR OLED display. At yun nga, yung price niya kasi is parang na good deal na siya. Kasi kung kukompare mo siya ng SRP niya noong 2021, isa sa araw na yun. 75K for the 128 gigabytes. Pero ngayon, good condition sa Greenwich is sobrang mura, 30,000, di ba? Ako, meron akong daily driver dito, yung 13 Pro. 13 Pro yung daily driver ko. So, mamaya, share naman namin thoughts namin about sa mga daily driver naming iPhone while eating, di ba? Habang nagmumukbang. Oh my God. Alright. Andito na ang araw sa amin. Oh, lamig dito Time check 4:11 na. PM. Of course. Top 4 na mabenta sa Greenwich for me is medyo mahirap yung 4 kasi parang even na sila Pero I'll go for the iPhone 12. Siyempre, affordable 5G smartphone na pwede nyo ma-purchase sa GH. Lalong nag-price drop na rin siya ngayon. Around 16,000 pesos. 16,500 for the 128 gigabytes of the iPhone 12.
And then, 256 siya, naglalaro sa 18 to 19,000 pesos. Ang malupit doon, ng 64 gigabytes yan, kung may makita kayo sa GH, sobrang mura rin, 14 to 15,000 pesos for the 64 gigabytes na iPhone 12. So, sobrang good deal din ng iPhone 12 ngayon. Kaya maganda rin siyang i-consider. At yan din rin yung ibang kinukonsider talaga ng consumers instead sa iPhone 11, di ba? Tapos, top 5. Pinaka-last for me is the wala na iPhone 11. 11 talaga. Noong December, sobrang belly niyan doon sa isa natin na recommend na shop, ang ZMB. 11 or 15? No, 11. 11 kasi is budget eh. Kaya, yan na rin yung kinukonsider nila. So, yun lang naman so far napansin kong top 5 ngayong February na pwede nyo i-guide when it comes sa mga mabibentang iPhones dito sa GH or doon sa GH. So, si Ana naman is, syempre, ilang buwan na rin siya sa GH. May napapansin din siya ng mga mabibentang mga budget meal na i-share niya rin yung about dyan. So, ano ba yung mga mo dyan? Sa akin, siguro top 3 ko top na budget meal iPhone sa GH. First doon, of course, yung XR. Okay. XR talaga. Kasi mostly talaga ng mga kabataan ngayon. Pag budget kasi pinag-uusapan. XR kasi talaga kagad yung unang choice nila. Second is yung 11. Since doon nag-start yung 0.5. Lahat kasi halos na mga Gen Z ngayon, 0.5 talaga yung sa camera quality talaga sila nagbe-base. Tapos, siguro yung pangatlo ko, I'll go for 13. Puro base model Base model kasi. Kasi, kung tutuusin, pag budget friendly, mostly na pinag-uusapan natin dyan is yung mga estudyante na alam mo, yung gusto talaga nilang mag-upgrade ng phone nila. For example, from iPhone 8, from iPhone 10 or XR, ganun. Yun kagad yung mga unang choice nila ng phone, like 11, 13, ganun. Kabagay. Kasi base model talaga eh. Kasi budget friendly nga eh. Parang so starter nila. Yeah, starter pack ng mga TikTokeries na sa mga estudyante eh. Kasi biruin mo ang XR ngayon, 64, makakuha ka na ng first loss 9K eh. Depende sa shop. Pero sa CMB Gadgets, pinakasagadagan nila is 9.5 pag walang gift box. Kasi 10.5 yan, less cashback. Tapos kaya nyo yung gift box, may option kayo, less 500 pa. 9.5. May iPhone 10R pa na. Well, actually, may choice naman talaga kayo kung gusto nyo talaga ng gift box. Pero kung may iPhone naman na kayo freebies, hindi na kailangan ng gift box. Maniwala kayo sa akin. Hindi na kailangan ng gift box. Like, case or something. Kasi aside from gift box naman, meron naman silang free case and tempered. Diba? Although iba, is kinukonsider din yung gift box. Kasi, ibang consumers for regalo kasi. Regalo nila. Okay. But although, just, yung naman, opinion ko lang naman yun. It's actually still on your end naman kung gusto nyo talagang mag-gift box. But for me, for example, gusto ko lang mag-budget and previously iPhone user naman ako. Okay na ako nang walang gift box. So yun. Para meron kayong mga guides din, di ba? When buying iPhone sa Green Hills. Meron din ako pupulutin natin yan. Meron din ako na nagtatanong din kung ano ba yung ginagamit namin camera for making vlog, ganyan. Or ano yung daily driver kong iPhone, ano yung daily driver kong Android. So dito sabihin na pag-usapan na natin, di ba? Oh no. Right. Muntik na tumalsik. So for my daily driver, meron akong 3 smartphones na main. Usually, ito ginagamit ko sa GH for making contents is the iPhone 16. So, ito ginagamit ko siya for, yun nga, nagbablog ako sa GH. Ito siya. Kasi, kinukonsider ko itong gamitin dahil mas maliit, mas portable, mas okay siya for me for a 100 operation. Madali lang siya kapag nagbablog, di ba? At pag nilagay ko siya sa stand, hindi siya too bulky or basta hindi siya malaking yung screen niya. Pero, syempre, minsan-minsan, nagsasub-sub din ako. When it comes sa studio or sa review unit and montage,
ito ginagamit ko, iPhone 15 Pro Max. Ito talaga yung original na vlogging camera ko. iPhone 15 Pro Max. Pero yun nga, ang ginagamit pala namin camera ngayon is the DJI Pocket 3. Osmo Pocket 3. Kaya sobrang ganda, di ba? Nung quality niya. So, yun. iPhone 15 Pro Max is my daily driver when it comes to vlogging, and iPhone 16. Tapos, for nakakatawa, no? Iba-iba yung iPhone ko when it comes sa depende kung anong ginagawa kong vlog. Ito for lifestyle. Social, no? iPhone 13 Pro for lifestyle vlogs. For example, ayan, mamamasyal kami. So, mag-take ng para TikTok. kasi hindi naghahalo yung content namin. Hindi namin, alam mo, malilito kami kung saan namin kukuhanin yung content. Naka-divide na siya per devices. So, this is my phone for lifestyle vlog, iPhone 13 Pro. Yun, kinonsider ko to kasi madali siyang hawakan, very portable din, very compact, 6.1 inches. At ayan, okay na okay kasi meron tong cinematic mode. Pero FBC, alam niyo ba? Dalawa talaga yung malaki niyang phone. Ngayon, nagustuhan niya na yung base model na phone. Nung simula nung nag-16 siya. Hindi, nung simula nag-15 Pro ko. 15 Pro. Actually, nag-start ako sa 12 Pro last year. Doon ko nasimula nagustuhan yung mga smaller form factor na Pro compare sa Pro Maxes. Lahat talaga ng device ko Pro Max, diba? 11 Pro Max, 12 Pro Max, 13 Pro Max, 14 Pro Max, dalawang 15 Pro Max. 16 Pro Max. And soon, 16 Pro Max. Hindi pa tayo mag-upgrade kasi maganda-ganda pa yung 15 Pro Max eh. Pero yun, ngayon, ang target ko, na lang. Parang ang target ko ngayong device is 4 when it comes sa daily driver. Parang gusto kong target base model 16 or sabihin natin base model plus mid-range phone. tapos Pro, tapos Pro Max. O di ba at least kompleto tayo dun sa lahat ng ni-release ng iPhone. Meron tayo, for example, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max. Actually, kulang na lang sa akin Plus. Ayan, di ba? Meron tayong base model na iPhone, meron tayong Pro model ng iPhone at Pro Max. Kulang ko na lang Plus. Next year naman, di ba? Marami pa tayong obligasyon. Ayan. So, since ito naman, titingnan natin. Ang popular dito sa Baguio is yung tea house cake. Wala bang tea house sa Manila? Wala. Baguio to. Sa Baguio nga lang eh. Ewan ko kung meron, alam ko meron na to sa ibang lugar. Sa Pampanga, alam ko meron na to eh. Parang may napansin na akong tea house somewhere. I don't know Pero gumanda naman na yung packaging nila. Compare kasi dati nasa microwavable lang dati. Ngayon na parang lalagyan na ng jewelry. Ay, meron pang tape. May tape. At medyo, ayun, syempre inflation. Tumaas na ang price. Dati is... Before daw 99 lang. Yes, wala pa tong 100. Ngayon, nasa 300 na siya. Yabs po, no? So, tignan natin. Taste test. Flavor nito is choco caramel. And I think ito rin naman before yung yung specialty nila. Hindi ko na matandaan kung ano in-order. Kasi dati dalawang flavor lang yung strawberry chocolate lang eh. Ngayon, ang dami na. So, kuha tayo. Yan, kinuha namin na flavor kasi nga, ako may ako sa caramel. Isa may sa chocolate. So, combination. Ayan siya. Sa ng tea house. Actually, nalimutan ko na yung lasa niya nung bata pa ako. Pero, kung ano ngayon, masarap naman. Let's try the base, Sarap. The icing. Hindi siya matamis. Sobrang tamis. Fair lang naman They're yung using sweetness whipped cream. niya. Oh. Ibibake ka sa akin, kaya alam ko kung anong ginamit nila. Mais yung cake nila. Moist nga. Masarap siya. May naalala ako. Ano? Alam niyo yung nauso na cake sa cup? Yan nga, tab nga to. Ganyan. Kaya nga tawag nila dito tab eh. Yung yung sa SM. Oo. Yung tigi 80 lang ba dati? Nakalimutan ko nun. Tab. Ang maganda sa Johnny ngayon, open na siya, wala nang naniningil. Kasi dati... Inubos mo na, wala kang tubig na binili. Okay lang? Di ba? Hindi ko na kainin na yung bread talk ko, napuso na.
Wala na naniningil. Dati kasi may naniningil eh. Oh my God. Sisila na ako. Pababa na kasi yung araw eh. Sarap naman. Pero dito parang mukhang hindi pa baba. Parang kasi sibol lang. So, ikaw naman, anong daily driver mo? Flex mo naman sa kanila. Yung dalawa lang naman yung phone ko. Actually, dalawa lang talaga limit niya. Ayoko kasi na madami phone. Hindi ko kasi mapapansin yung isang phone pag nagtatlo pa ako na phone. So, dalawa lang talaga yung phone ko. Pero yung pinakamalaki kong phone is yung 14 Plus. And then, meron din akong 15 Pro. So, mostly talaga video ko is dito sa 15 Pro. Ito talaga yung pinaka-daily driver ko, yung 15 Pro. This one, ginagamit ko siya pang posting, pang mga edit ng mga videos also. Tapos, ewan ko, ayoko kasi talaga siyang napupuno. Kaya if for example na nakita ko na napakadami ko ng videos and also pictures, titransfer ko sa kagad dito. So, parang nagiging nagiging backup phone ko na if ever. Dito talaga, pati social media, dito din ako halos Busog na ako. Okay na ako doon. Masarap pa rin yung tea house, ganun pa rin. So, gulat din ako, meron na silang branch sa SM. Meron silang branch sa SM ngayon. Nasa Session Road lang sila before. I think meron pa rin naman sila sa Session Road. So, yan, that's it mga J-Vlog when it comes sa yan, magmumukbang pa kami ng mga bumukbang. And stay tuned lang sa ating mga reviews. And of course, price update kay Ate Mayet ng mga iPhones. At least ngayon, while eating, nagbigay kami ng idea sa inyo kung ano yung mga bentang iPhone sa Green Hills and kung ano yung mga daily driver namin kasi marami ring nagtatanong about and hindi lang iPhone yung titidangin natin, Mayeta guys, meron na silang Android, brand new Androids sa kanilang shop. So bisita na kayo again. Ang kanilang shop isa sa Stall XA07, second floor, Green Hills, San Juan City.